kapatid, tayo po ay dadako na pong muli sa atin pong Bible preaching at meron na po tayo ngayon na 499 shares. Ilan kaya ang madadagdag until later sa atin pong mga shares na ito? Alam ko na patuloy po tayong gagawa para sa ating Panginoon. At meron na po tayong kasama na 158 active viewers. Okay po, so tayo po ay magpapasimula na naman sa ating Bible preaching, Bible meditation. Katulad po tayo ng mga usa na palaging gusto po natin sa tabi ng tubig. Ikinumpara po tayo ng Diyos sa mga usa na sila po ay palaging nandun sa tabi ng tubig. Ganon din po ang mga Kristiyano, dapat laging nasa tabi ng tubig na buhay. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kagabi po ay pinag-aralan natin ang tema, Your Personal Obedience, Your Dependable Assets in the Midst of Terror. So kagabi ay binigyan po natin ng pansin ang kahalagahan hindi lamang ng pagsunod, kundi yung personal mong pagsunod. Kung ayaw na nilang sumunod, wag mo silang intindihin. Basta ikaw, susunod ka sa ating Panginoon. Ganyan naman talaga. Talagang may mga tao na sa simula lang, basta ikaw kung talagang totoo ka at sinasabi mong you are a true Christian, hayaan mo ang ibang tao. Lahat po ay accountable kay Lord. So dapat, kaya nga personal relationship So meron kang dapat personal obedience at yan ang mga dependable assets natin. So nakita natin kagabi na ang buhay po ay punong-puno ng uncertainties. Pero hindi ka dapat matatangay ng mga bali-balita. Ikaw ay steady lang. Ikaw ay merong dependable assets in the midst of terror. At yan ay yung alam mo na tinanggap mo si Jesus, nasa puso mo siya, sinusunod mo siya every single moment of the day. And you are stable. So ngayong gabi mga kapatid ay magpapatuloy po tayo sa ating Bible preaching, Bible discussion. Pero hindi pa rin po ako umalis sa unang Samuel, 1 Samuel chapter 12, verses 1 to 25. And as you know, mga kapatid, ang pinaka-context o ang pinaka-gist or laman ng 1 Samuel chapter 12 ay may kinalaman po sa pamamaalam ni Samuel. Tinatawag natin sa Ingles na Samuel's farewell. Ayan po. So, ang buong chapter na ito ay yan po ang laman-laman. So, kahit anong basahin mo dito, verses 1 to 25, laging always bear in mind na ito po ay pamamaalam na po ni Samuel. Hindi nyo ba napansin, mga kapatiran, parang ang bilis ng ating pag-aaral? Parang nung mga ilang araw lang, pinag-uusapan natin si Hannah. Pagkatapos, pinag-usapan natin yung, okay, di ba? Pagbubuntis ni Hannah. Tapos, ipinanganak na nga si Samuel. Tapos dinala na si Samuel dun sa temple. Tapos nagsimula na siyang tumira sa temple after 3 to 4 years. Tapos naging prophet siya ng Israel. Tapos siya ang pinakahuling judge. At ngayon nga po ay namamaalam na siya. At sinasabi niyang, I am old and I am gray. So matanda na po siya. So ayan po. At dito sa pinag-uusapan natin, talagang pamamaalam na. At ang ibig sabihin, sa kanyang pamamaalam na ito ay unti-unti na pong papasok talaga yung monarchy, yung paghahari ng human king na walang iba kundi si Saul. So monarchy era was going to take place. Gusto ko lang ilagay sa ating puso at isip na si Samuel ay judge din, Siya po ang pinakahuling judge. Kaya po matatapos na po
extended po yung Judges sa 1 Samuel. Okay po, ngayon pong gabi ay bibigyan ko po ng pansin, mga kapatid, ang mahalagang topic na yung paglilingkod sa Diyos ay dapat ito ay tuloy-tuloy, hindi po ito dapat natatapos. At kasi po mga kapatid, kapag ang paglilingkod natin sa Diyos ay talagang commitment, kumbaga covenant na talaga yan po ay nagre-resulta ng mga dakilang pagpapala. Kaya speaking of blessings, nako, mai-excite po tayo tonight. Ano ang mga pagpapala na ating makikita sa passage na ito habang si Samuel ay nagpapaalam sa bayang Israel? So ang tema ko po ngayong gabi, pinamagatan ko na Serving God to the Max. Ang ibig sabihin nun ay maximum. Serving God to the max invites multiple blessings. Let us finish strong. So mga kapatid, ang paglilingkod natin sa Diyos ay hindi dapat paputol-putol, hindi dapat patigil-tigil, hindi yung marami kang stationary. Kailangan ay, sabi nga ay maximum. Tuloy-tuloy, maximum pa talaga. Maximum speed. Ito daw po ay nag-iimbita ng mga iba't ibang pagpapala. At dahil nga pinag-uusapan natin dito ay farewell na si Samuel, so idinugtong ko yung let us finish strong. So yan po. Yan ay buhay na buhay talaga kay Samuel. Kasi mula bata, nasa templo na siya, hanggang sa pagtanda niya. Sabi niya, I am old and gray, pero makikita natin. Siya po ay talagang natapos ng may, parang sabi nga ay with flying colors. Yan po. Sana ganyan tayo lahat. Alam niyo mga kapatid, si Samuel po, isa sa pinakadakilang tao sa Bible. Kapag pinag-uusapan yung mga great men in the Bible, laging let's say, sabihin natin Moses, ganyan. Yan, Joshua, ganyan po. Okay. Abraham, ayan, Paul, Peter, hindi natin kadalasang nababanggit si Samuel. Pero to be honest with you, napakatindi po ng buhay ni Samuel. So, ngayong gabi mga kapatid, ang ating tatahakin na katanungan ay ganito. What are the blessings in this passage given to Samuel because of his exemplary service to the Lord? Ano ba yung mga pagpapalang nakita natin dito? Dahil talagang nag-serve siya kay Lord to the max. Kayo mga kapatid, kamusta po ang inyong paglilingkod kay Lord? Baka laging naka-primera o baka laging naka-neutral. Dapat birit. Amen? Talagang pag naglingkod tayo kay Yahweh, may kasamang, sabi nga ni Pastor Rodel, may kasamang gigil. Hindi yung palaging parang hindi nakakilala sa Diyos na buhay, parang malamlam, parang malata, parang kumbaga sa kanin ay parang hilaw, parang hindi luto yung kanin. So mga kapatid, ngayong gabi ay hihikayatin ko kayo na let us serve God to the max. Why? Because this kind of service invites multiple blessings. Unang pagpapala, sabi ng verses 1-6, a great affirmation and good reports were given him. Tatandaan niyo po farewell ito. Pero sa kanyang pamamaalam ay nakatanggap siya ng great affirmation at mabuting report ang naibigay sa kanya. Tingnan niyo po yung talatang 5. Nagtatanong kasi siya sa verse 4, meron ba akong ninakaw? Meron ba akong siniil? Meron ba akong dinaya? O, pagdating sa verse 5, ang sabi dito, and he said to them, the Lord is witness against you, and is anointed witness this day, and you have not found anything in my hand. And they said, he is witness. At ang sabi diyan, and Samuel said to the people, the Lord is witness. Kung babalik tayo sa verse 4,
They said, referring to the people, you have not defrauded us or oppressed us or taken anything from any man's hands. Yun ang sabi, mga kapatid. So, ang ibig kong sabihin, kapag ikaw ay naglilingkod kay Lord ng to the max, maayos kang tao, magaling kang tao, tuloy-tuloy kang tao, pagising, nakakilala ka kay Lord, dire-diretso. Kapag ikaw ay ganyan, ang una mong matatanggap na pagpapala ay affirmation ng Diyos, affirmation ng mga tao, good reports dito, and good reports doon. Pero kung sasabihin, kung tayo po'y paputol-putol, papatlang-patlang, natatakot tayo, palagi, negatibo tayo sa buhay, ano kaya ang matatanggap natin? Na affirmation. Ano kaya ang matatanggap natin? Na reports. Siguro may report, pero bad report. Pangalawang pagpapala, he made a godly plea and the people listened to him attentively. Yan po ay nasa verses 7 to 15. Pero, mag-focus lang ako sa verse 7, lundag ako ng 14. Tingnan niyo po yung 14. Now, sabi niya, therefore, stand still that I may plead with you before the Lord concerning all the righteous deeds of the Lord that He performed for you and for your fathers. Tatandaan niyo po na mamaalam na siya dito. Kaya ang sabi niya, now therefore stand still. Tayo kayo dyan tayo. Habang ako ay may hinihiling sa Panginoon. Okay? Pagdating sa talatang 14, meron po dito tayong makikita na sinabi ni Samuel. Sabi niya, if you fear the Lord, ito'y bahagi ng kanyang pamamalam, and serve Him and obey His voice, and not rebel against the commandment of the Lord, and if both you and the king who reigns over you will follow the Lord your God, it is well, it will be well. But if you will not obey the voice of the Lord, but rebel against the commandment of the Lord, then the hand of the Lord will be against you and your king. So makikita po natin sa verses 7 to 15 ang plea. Nagkaroon siya ng godly plea. And the people listened to him attentively. Alam nyo mga kapatid, palagay ko kaya talagang ang mga taong ito'y nakikinig sa kanya. Madaming context. Una, pamamaalam na to. Siyempre, kapag may tao nang malapit ng mamatay at sinasabi na yung kanyang last piece, makikinig ka talaga. Pero dito mga kapatid, hindi mga kayamanan ng kanilang pinag-usapan, kundi salita pa rin ng Panginoon. And they listen to Him attentively. Ako'y naniniwala that they listen to Him attentively. Why? Because of the spiritual authority of Samuel. Kasi yan ang kinalakihan nila Parang yan ang kanilang senior or senior pastor. Parang yan na ang kinamulatan nila. At tumanda na nga, naging old and gray at malapit ng mamatay. Kaya pinakinggan nila siya. Pero mapapansin natin, maging sa kahuli-hulihang bahagi ni Samuel, napaka-godly pa rin niya. Sabi niya, if you fear the Lord and serve Him and obey His voice and not rebel against the commandment of the Lord, and if both you and the king, si Saul po yun, who reigns over you will follow the Lord your God, it will be well. Parang sinasabi niya, mamamatay ako, pero alam ko, magiging payapa kayo. Pangatlong pagpapala, a miracle from God was given when He asked for it. Isa pang pagpapala. Mga kapatid, ang sa talatang 16, tingnan niyo po now therefore stand still and see this great thing that the Lord will do before your eyes. Is it not wheat harvest today? So sa verse 16 makikita niyo po na sabi niya, di ba ngayon ay tag-ani? Alam natin kapag tag-ani, yan po'y tag-init. Pero mga kapatid, ang sabi dito, dahil siya ay nag-serve kay Lord to the max, mga kapatid, kahit na tag-init, ay humingi si Samuel ng ulan at kulog sa panahon ng tag-init. Kaya ang tawag ko dyan ay milagro. Kaya yung nagpa-pray sa akin kanina,
Imposible ba ang sitwasyon nyo? Meron po tayong milagrosong Diyos na buhay. Hindi po yan nagbabago. Unless tayo po'y nagdududa. Wag, mali. Wag tayong magduda sa Diyos. So makikita natin sa verses 16 to 22, mga kapatid, na isa sa mga pagpapala ni Samuel dahil naglingkod siya sa Diyos to the max, mga kapatid, nagkaroon ng himala. Pagdating, mga kapatid, sa verse 18, kung babasahin natin, so Samuel called upon the Lord. Panahon ng harvest yan, ha? And the Lord sent thunder and rain that day. Alam nyo, mga kapatid, ang naging epekto sa mga tao, and all the people greatly feared the Lord and Samuel. Kasi himala yun eh. Yun ang magandang himala. Ang resulta ay pagkatakot sa Diyos. Hindi yung pinagpala ka, lalayo ka sa Diyos. Nakakita ka ng himala, babay na Lord. Ito, mga kapatid, greatly feared the Lord and Samuel. Hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng buhay ni Samuel, kinatatakutan nila si Samuel. Hindi dahil matapang si Samuel, kundi nakikita nila na ang Diyos ay kasama ni Samuel. Sa totoo lang, yan po ang nakakatakot na tao. Yung taong kapag nag-pray, nakikinig ang Diyos. Nakakatakot yan. Yan yung mga taong nakakatakot. At yan din yung mga taong masarap kasama. Hindi malas, pagpapala. Na siya, kapag siya nagpipray, sumasagot ang Diyos sa kanyang mga dasal. Napakaganda po niyan, mga kapatid. Pangapat na pagpapala. He communicated well his stern warnings because of his spiritual authority. 23 to 25. So isa pang pagpapala dito, mga kapatid, ay nakapagbigay siya ng mabibigat na mga warnings at pinakinggan nila ito. Kahit masakit, dahil sa kanyang spiritual na autoridad. Alam nyo, iba-iba ang authority. May mga taong may authority sa iyo kasi siya ang nagbibigay sa iyo ng pera. Okay, may mga tao na may authority sa iyo dahil doon ka nakatira sa bahay nila. 'Di ba, mga kapatid, iba-iba yan eh. Ikaw, may mga taong nagpapasakop sa isang tao dahil doon siya nagtatrabaho sa kumpanya na yan. Pero mga kapatid, iba ho yung tinatawag na spiritual authority. Ito yung taong talagang may otoridad sa iyo. Okay? Mga kapatid, makikita nyo po, mabigat ang kanyang warning dito. Pakinggan nyo, ha? Ang sabi dito sa 23 muna, moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you. Tingnan nyo muna yung 23. Sa kanyang pamamaalam, lumabas na naman ang kanyang pagiging makadiyos, ang kanyang pagiging godly na tao. Sabi niya, wag nawa mangyari sa akin na ako ay titigil sa pananalangin para sa inyo. Yan din po ang ginagawa natin gabi-gabi. Sana po ay hindi tayo titigil sa kada dasal para sa inyo. Mamamatay na to. Pero tingnan nyo po ang kanyang puso sa pananalangin. Sabi niya, moreover, as for me, para sa akin, far be it from me that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you. Ba, kasalanan pala yun? Magiging kasalanan pala yun kapag tumigil ang pastor, ang mga workers, ang mga leaders na mag-pray para sa bayan ng Diyos, sa mga tao ng Diyos, sa mga miyembro ng Diyos. Expectation pala ng Diyos yun sa atin. At ang sabi niya pa diyan, hindi lamang prayer, and I will instruct you in the good and the right way. Grabing tao to. Mamamatay na. Ang iniisip pa ay hindi siya titigil ng pagbibigay ng prayer, pagbibigay ng instruction kung ano ang mabuti at tamang daan. Pagdating sa 24, only fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. For consider what great things He has done for you. But if you still do wickedly, you shall be swept away, both you and your king. Yun po yung sinasabi kong stern warning. Pag sinabing stern, matigas
Nababala, ang sabi niya, kapag kayo ay naging masama, if you will do wickedly, kayo, at ang hari ninyo na si Saulo, kayo ay mawawalis. Mamamatay kayo. Mangangamatay kayo. Stern warning. Pero walang problema sa mga tao ng Diyos, sa mga tao sa Jabes Gilead, sa mga Israelites, walang problema yon. Dahil isa yun sa mga pagpapala ni Samuel na siya po ay may tinatawag na spiritual authority. Mga kapatid, kamusta po ang buhay po natin? Kamusta ang ating pagsunod kay Lord? Tayo po ba ay sumusunod sa Kanya pero malayo? Natandaan niyo po nang si Kristo ay hulihin sa New Testament. Sila Pedro po, they follow the Lord from a distance. Matindi po ang implication nun sa Panginoon. In fact, mga kapatid, tiningnan sila ng Lord. Dahil nung hinuli na si Jesus Christ, nawala, nagkaripasan ng takbo, ayaw nang sumunod kay Lord. Pero nung dunakap si Lord, dinala na si Lord, they followed Jesus Christ, but from a distance. Ganyan po ang nangyayari. Kapag gipitan na, nawawala na po tayo kay Lord. Magandang i-relate yan sa buhay natin ngayon. Marami ngayon, dahil may COVID na, ayan na po, hindi na po sila makagalaw. Minsan nga, nagkakabiroan kaming mga taga-CBC. Maraming simbahan ngayon ang nagsara. More or less, yung pastor ay doktor. Or, meron siya mga miyembro na nasa medical field or doktor din na binabawalan siya na mag-hold ng service. May kilala po ako. Talagang kilala kong personal. And I think that pastor, that guy, violated the word of the Lord. Hanggang 1 taon na silang wala. So mga kapatiran, wala ditong personalan. Ako ay wala akong problema. Mga kapatid, ang punto ko, hindi ako natatakot dito sa sinasabi kong ito. Siguro mapipintasan ako dito, no problem. I speak from the bottom of my heart. I speak out of my conviction. I don't want to follow God from a distance. Dikitan po ito. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Ano ang tema natin? Serving God to the max. Invites multiple blessings. Sana po matapos ang buhay natin na medyo stronger. Sabi nga, let us finish strong. Mga kapatid, bakit mahalaga ang paglilingkod kay Lord to the max? I'll give you some important verses. Exodus chapter 19, verse 5. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po ang mga ginamit ditong salita na magbibigay sa atin ng magandang idea. Sabi ng Diyos sa Exodus 19, verse 5 to 6. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession, although the whole earth is mine. Tingnan niyo mga kapatid, yun lang muna anak. Sabi ron mga kapatid, now if you obey me, pero sa Bible, nagdagdag pa siya ng fully. If you obey me fully, yun ang gusto kong mapansin natin. Because ang team ko ngayon, ang aking binibigyan ng diin, that serving God must be to the max, to the maximum level. Ibirit mo, may mga Kristiyano. Pagdating sa mga sports, birit. Pagdating sa negosyo, birit. Pagdating sa jowa, birit. Kayang magpuyat. Pero pagdating kay Jesus Christ, kumbaga sa kotse, primera lang. Ayaw niyang tapakan ang kanyang accelerator. Nakakahiya. Sino ang Diyos natin? Ang jowa o si Jesus Christ? Nagtataka talaga ako dyan, mga kapatid. Ako'y takang-taka dyan. Nakakapasok 1 linggo, pero hindi makasimba kahit 2 oras. To me, that's amazing. To me, talagang ako'y namamangha dyan. Hindi ko yan ma-reconcile. Nasaan ang logic nun? Mga kapatid, 8 oras sa trabaho, Monday to Friday, Monday to Saturday.
Pero pagdating kay Lord, 2 oras. Ang damot-damot natin. Ako'y, mga kapatid, let's be fair with God. Ano ang topic natin? Let's serve God to the max. May birit, may gigil. Si Lord pa ba ang ating pagdadamutan? Pag kay Lord, all out. Ay nako mga kapatid, hindi po talaga natin siguro na-realize pa who God is, who really God is, at yung laki ng ibinigay niya sa atin. Ngayon, takot na takot tayong mamatay sa COVID, kaya ayaw nating mag-church, magsimba. Kapatid, dati na tayong patay. Sa totoo lang, tinubos lang tayo ng Diyos. Patungo na tayo sa impyerno. Tapos yung nagbigay sa atin ng buhay, pagdadamutan natin, yung nagbigay sa atin ng buhay na walang katapusan, pagdadamutan natin ng limitadong buhay, ay, it doesn't make sense to me. There is no sense at all. Alam niyo kung gagawin po natin mag-serve kay Lord to the max, ang sabi dito, pakinggan nyo ang salita ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations, you will be my treasured possession, although the whole earth is mine. Verse 6. Ang sabi ng verse 6 pa po, ganito pa po, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. We are the modern Israelites. Next verse, Deuteronomy chapter 15. Ang sabi ng Deuteronomy, however, there need be no poor people among you. For in the land the Lord your God is giving you to possess as your inheritance, He will richly bless you. Verse 5, if you only fully obey the Lord your God and are careful to follow all these commands I am giving you today. Verse 6, for the Lord your God will bless you as He has promised. Parang sinasabi na walang maghihirap kung susunod talaga tayo kay Lord. Why? Ang sabi ng verse 6 bilang paliwanag ng kataas-taasang Diyos, for the Lord your God will bless you as He has promised, and you will lend to many nations, but you will borrow from none. You will rule over many nations, but none will rule over you. Sinungaling ba ang Panginoon? Mga kapatid, iisang salita ang nakikita kong susi dyan, yung word na fully. If you will serve the Lord fully, anong topic natin? Serving God to the max. Tingnan niyo po si Samuel mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda, hanggang sa kahuli-hulihang bagay ng kanyang buhay. Napaka-godly pa rin niya. Kaya tingnan niyo naman ang kanyang pagpapala. Maganda ang report ng mga tao sa kanya. Even God was a witness to him. May himala. Ito, mamamatay na pero gumagawa pa ng himala, humihirit pa rin ng himala. Sipin nyo tag-init, singkad na tag-init. Sipin nyo mga kapatid, parang May na ang init ay sobra-sobra. Pati aircon ay talagang sumusuko. Pero biglang kumulog, biglang umulan ng napakalakas. Ano ang sabi ng Bible? Natakot ang mga tao sa Diyos. Mga kapatid, napakahalaga po nito. Deuteronomy 28 verse 1. Ang sabi po, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all, not some, all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Kaya alam nyo, kapag may mga tao ako nakikita na itinataas ng Diyos, inaangat ng Diyos, pinopromote ng Diyos, ang suspecha ko dyan, may ginagawa yan na hindi natin alam. Maniwala po kayo mga kapatid. May mga ginagawa yan na hindi mo nakikita.
At ang Diyos, ang tingin ko, ang nai-impress sa kanya. Kaya pag nakakakita tayo ng mga tao na, grabe ang nangyayari sa taong ito. Parang puro milagro. Mga kapatid, maniwala kayo, may mga spiritual disciplines yan na hindi mo alam na ang Diyos mismo ang kumikilo sa kanyang buhay. Ito sana ang mangyari sa atin because it is God's promise. 2 Chronicles 16:9, tingnan nyo pa ang sabi. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. The eyes of the Lord range throughout the whole earth. Ang mata daw ng Diyos ay gumagala sa buong planeta, sa east, west, north, and south. Hindi po yan, mga kapatid. Literal, ha? Yung siya sabi niyang, the eyes of the Lord, yan po ay tinatawag nating anthropomorphic expression. Dahil God has no eyes. Pero para maipakita sa atin ang ibig niyang sabihin na ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga taong ang puso ay fully committed to Him. Sipin niyo po yun. Ang Diyos daw ay naghahanap ng mga taong fully committed to Him para kanyang palakasin. Guys, yan po ang problema. Hindi talaga tayo fully committed. Ano ang ibig sabihin ng hindi fully committed? Partial commitment. Maglilingkod kay Lord kung walang COVID. Maglilingkod kay Lord kung may trabaho. Maglilingkod kay Lord kung maayos ang buhay, kung walang gera, kung maraming blessing. Pero pag may mga kaguluhan na, nagwawala, hindi na makita, nakasibangot na. Mura dito, mura doon. Sumpa dito, sumpa doon. Hindi nyo ba alam? Let me educate everyone. Sa panahon ng trials, crucial po yan. Kung papaano mo yan haharapin. Diyan nakatingin ang Diyos. Kasi madali pag may blessing. Madali pag wala kang sakit. Madali kapag if everything is good and nice. Hindi ka na pero pag may trials ka na, nakagaya na nangyari kay Job, iba po ang usapan. Mga kapatid, ang daming verses kong ibinigay. Exodus 19, Deuteronomy 15, Deuteronomy 28, 2 Chronicles chapter 16 verse 9. But tonight I will give you negative verses. Ipapakita ko sa inyo ang 1 Kings 11, 1-6. Negative itong verses na to. Pero may matututunan tayo dito. At bibigyan ko kayo ng pinakamatinding talata na mamamangha kayo. Dahil ang talatang babasahin ko ay talata na may kinalaman sa pinakamatalinong tao. Pero ang kanyang puso ay hindi fully committed sa Diyos. Basahin po natin ang sabi ng Biblia. King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter. Nagmahal si King Solomon, ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, ng maraming foreign women. Besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Ba? Parang si Si Bill Gates, mga kapatid. Si Bill Gates ay sa kanyang itinanda, ngayon pa sila magkakaroon ng divorce ni Melinda. Anong sabi ng verse 2? They were from nations, itong mga babae na to, about which the Lord had told the Israelites, you must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after God's. Verse 3. Nevertheless, Solomon held fast to them in love. Hindi niya inalintana ang salita ng Diyos. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. Yun ang naglayo sa kanya. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. Sumamba na sa ibang Diyos. And his heart was not fully devoted to the Lord, his God, as the heart of David, his father, had been. Ayan po, mga kapatid. He followed Astoret, the goddess of the Sidonians, the Molech, the detestable god of the Ammonites. So King Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely. Anong pinag-uusapan natin? Serving God to the max. Ayaw ng Diyos yung medya. Mag-isip po tayo. Ang pinag-uusapan natin ay ang kataas-taasan at kadakilaan, ang kataas-taasan at ang kamanghamanghang Diyos
ang kanyang deserve ay complete submission. Natandaan nyo sa New Testament, may tinawag ka, come and follow me. Sabi niya, Lord, pwede bang ilibing ko muna yung tatay ko? Ilibing ko muna yung pinsan ko? Go. You don't deserve me. Lahat ng nangangatwiran, lahat ng may alibis, mga kapatid. But look at the apostles of Jesus Christ. Nang tinawag sila ng Lord, they left everything. Yun ang nakasulat sa Bible. Their nets, their boats, their fish, yung catch nila, everything. And they followed the Lord right there and then. Without questions, mga kapatid. Iniisip ko yung pagsunod nilang yun eh. Grabe po yun. Totoo lang. May mga utang pa yan eh. May asawa yung mga yan. May mga anak yan. Instantly, parang nag-full time sila agad. Ay, alam kong napakabigat ng sinabi ko na yan. Pero, yan ang nakasulat sa Biblia. They left everything at once. So mga kapatid, Solomon, unlike Samuel, he did not finish well. Magaling siya sa simula. Pinakamatalinong tao. Kaya alam nyo, huwag nyo sasabihin sa akin, saka na ako maglilingkod sa Diyos pag matalino na ako. Mali ang ating logic. Saka na ako maglilingkod sa Diyos pag mayamang-mayaman na ako. Mali ang ating pananaw. Dahil si Solomon ang pinakamayaman at pinakamatalinong tao. Pero ang problema talaga, it boils down to the problem of the heart. The heart is not completely devoted to the King of Kings. Yung mga hindi devoted, napakadaling sumemplang yan sa paglilingkod sa Diyos. Konting ulan, wala na. Konting problema, ramdam na, nagsusumbong na sa Facebook. Hindi yan mapansin sa church. Hindi ma-recognize ang kanilang mga recommendations. Ay, wala na. Giba na. Pero ang mga taong dedicated and committed to the Lord, si Lord ang tinanggap ko, si Jesus Christ ang aking Panginoon at iniibig ko siya. My heart is completely for the Lord. We need to serve God, but let us serve God to the maximum level of our faith and ability. Our King of Kings that not deserve a disloyal and a lazy servant. God deserves someone's full service, love, and attention. Sana po, naging clear yan sa ating ngayong gabi. Na huwag tayong kumbaga kay Lord, huwag naman natin bigyan siya ng ukay-ukay. Huwag naman natin siya bigyan ng oras na tira-tira. Minsan mali talaga eh. Maraming mali na kaisipan na dapat nating pag-aralan gabi-gabi, bombahin itong mga kasalanan na ito, itong mga kamalian na ito na inilalagay ng dyablo sa ating isip. Salamat sa ating online Bible preaching na ito. So, what are my recommendations? Number 1, accept Jesus with a right mindset. Pag-ibig. Ang sabi ng 22:37, and he said to them, Jesus, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Kapag binawasan mo to, mali. So, hindi sinasabing mahalin mo si Lord ng 99.9%. Grabe no? Grabe pala yun. Grabe, mga kapatid, itong sinasabi ni Jesus Christ. Talagang napakatindi po nito para sa akin. Mamahalin daw natin si Lord ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip. Pero tingnan po natin ang isip natin. Di ba minsan si Lord optional, partial, seasonal. Parang pagdating sa trabaho, wala ng Diyos. Sa bahay may Diyos kasi nakakapagbasa ng Bible. Parang yung Diyos na iiwan sa bahay. Dapat po, kasama talaga si Lord. Number 2, mga kapatid, serve God to the maximum level. Number 2, serve God to the maximum level. So mga kapatid, wag nating ibaba ha. Sana po'y maintindihan ako ng mga taga City Bible Church. Lahat ng nakikinig sa akin ngayong gabi, sino man po kayo, nakikiusap po ako sa inyo, ay ayos po natin ang ating, sabi nga, kumbaga sa radyo, yung ating talapihitan. Ilagay po natin sa tama. Serve God to the maximum.
Pag si Lord na ang tumawag, lahat iiwanan mo. Oras mo, trabaho mo, negosyo mo, kasalanan mo, sarili mo, pride mo, lahat yan iiwanan mo. Para kang hubad. Susunod ka kay Lord. At pag naglingkod ka kay Lord, birit. Birit ka dapat. Hindi yung si Lord na parang laging nakikiusap sa'yo, magsimba ka naman, magpray ka naman, makinig ka naman sa aking salita, magbasa ka naman. Parang si Lord nakakaawa sa ganong klaseng perspective. Philippians 3:13, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what is ahead. Yun ang maganda ron. What is ahead? Marami nang natapos si Pablo. Yung Philippians, ang context yan po ay prison epistles. At siya po'y malapit ng patayin po. Pero sabi niya, nagtutumulin pa rin ako sa unahan. Maximum level, mga kapatid. Hindi niya sinasabing, marami na ako nagawa. Hindi. Tuloy-tuloy po siya. Number 3, serve God today, reap tomorrow. Pangatlo kong suggestion, mga kapatid, or recommendation. Maglingkod ka sa Diyos ngayon. Ngayon. Araw-araw, ngayon. And then you will reap tomorrow. You will reap spiritual realities or spiritual blessings tomorrow. Yan ang nangyari kay Samuel. Naglingkod siya mula pagkabata hanggang magbinata, hanggang magkaroon ng asawa, hanggang tumanda, hanggang malapit na siyang mamatay. Ano ang kanyang mga blessings? Matitindi. Affirmation. Ang mga tao nakikinig sa kanya. Meron siyang spiritual authority. May milagro na nangyaring himalang-himala sa gitna ng tag-init. Biglang umulan dahil sa prayer ni Samuel. So serve God. Sabi diyan, do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that he will also reap. For the one who sows to his own flesh will be from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Kung ano itinanim natin, yun ang aanihin natin. Number 4, finish well. Huwag ningas kugon. Huwag ganun. Dapat maintain tayo. Tingnan niyo po ang inyong mga sarili. Tingnan natin, saliksikin natin, nagbabago ba tayo? Maligamgam ba tayo? Huwag yung ningas kugon. Hindi na tayo Pinoy. Kristiyano na po tayo ngayon. Ang mga Pinoy mahilig sa ningas kugon. Mga kapatid. Pero wag ganun. Ayaw ng Diyos yan. Isusuka tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos yan. Yung malamig sa Kanya, yung tinatamad sa Kanya, yung mga nababago na ang kanyang mga pananaw, yung talagang iba na ang kanyang, alam nyo, mararamdaman ng Diyos yan. Daman ng Diyos yan. Sa partner nga natin, daman niya pag hindi natin siya mahal. Si Lord pa kaya? Sa trabaho, alam ng bossing mo kung ikitinatamad. Late ka nang dumadating palagi. Pagdating sa trabaho, iba pa ang ginagawa. Wala na yung passion, wala na yung init, wala na yung mga pananaw o mga suggestions na magaganda sa ikagaganda ng company. Alam din ng Diyos kapag nanlalamig ka sa Kanya. Alam din ng Diyos kapag nanlalamig ka sa Word. Alam ng Diyos kapag nanlalamig ka sa church. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan, mga kapatid. The last but not the least, warn others and do encourage them. Mga kapatid, marami ngayon ang dapat bigyan ng babala at encouragement. Save others, mga kapatid. Hanggang dito na po si Pastor Jim at nawa tayo pinagpala. Salamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa inyong mga salita. Salamat sapagkat minsan pa pumapasok kayo sa kaibuturan ng aming puso. At kami po ay inyong pinaplaw, inaararo nyo kami ng inyong katotohanan. Salamat po ng maraming pinakain nyo na naman kami. Salamat sa inyong katotohanan. Salamat sa inyong mga salita. Salamat sa mga spiritual na kabusugan. Sa inyo pong kapurihan, Panginoon. Patawad, Panginoon. Mga kapatiran, sumatin ng Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, ngayon, bukas, at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Salamat sa ating Panginoon.
Hallelujah! Nakatapos na naman tayo sa panibagong aralin na tinalakay po natin ngayong gabi. Salamat kay Lord. Ang dami-dami po nating shares. Kanina po ay nag-announce po ako 449. Lumampas po tayo ng 500. Lumampas po tayo ng 600. Lumampas po tayo ng 700. Lumampas po tayo ngayon ng 800. To be exact, 882 shares. Grabe po yan. Salamat po, mga kapatid. Salamat sapagkat kasama ko kayo sa ating national, global evangelization. May mga bumabati po sa atin kagabi, mga taga Kuala Lumpur. Salamat po. Kung sino man sila, salamat po. Sa Saudi, sa Brunei, mga kapatid, may mga bumabati. May mga bumati sa atin sa Dubai, sa Kuwait, sa Iraq. Ay, salamat sa ating Panginoon. Mga kapatiran, sa Panginoon po ang kapurihan at kaluwalhatian. At nawa po ay magkasama-sama po tayong muli. Muli mga kapatid, inaasahan ko na kayo gagawa ng reaction paper o kaya ay reflection paper o kaya ay mga kapatid, para bang ano man ang pwede nyong sabihin out of this. Gawa kayo ng gist. Maganda po yan. Dahil habang sinusulat nyo yan, lalong pumapasok sa puso natin ang mga salita ng Panginoon. Hindi po ito sayang. Salamat sa ating Panginoon. So good night po mga kapatid. God bless na. God bless talaga. Sumaatin ang Diyos na buhay. So see you tomorrow night kung buhay pa po tayo. Remember, 2 tao ang namamatay kada segundo. So God bless po. Maranatha, 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 and Shalom. Strengthened by His word, strengthened by His love.